Ayun, gumana na guys. Ayan, good morning. Inayos ko yung aking microphone kasi nga ito, tayo na po ay pupunta ng workplace natin. Ayan, good morning sa inyong lahat guys. Good morning. Hindi ko pa na set up yung microphone ko sa aking jacket kasi kaka-on ko lang talaga nito. Ayan, hinatid ko muna si Mrs. pumasok sa work. Ako naman, dediretso na ako ng workplace ko din. Maaga pa guys, 5:56. Pero maliwanag na yung kapaligiran. Kasi nga patapos na yung spring, approaching na naman tayo ng summer dito sa Canada. Ayan. So napapansin nyo wala akong ligo guys, no? Well, sa workplace ko hindi kailangan maligo sa umaga pag pumasok kasi doon na kami naliligo guys sa workplace ko pag umaga. Pagpasok, ayan, maliligo kasi nga meron kami tinatawag na biosecurity. Ayan, alam naman ang karamihan ng mga nagtatrabaho sa animal industry. Ayan. So, pag pumasok ng farm, maliligo. Tapos paglabas ng farm, maliligo ulit. Oh yes, alright. Tumatay ng rail track. Masyadong malubak dyan sa may rail track na yun. Hindi pa nila nilalagyan ng parang kahoy para maging level yung semento tsaka yung trail or rail. Yan. 5:57 ng umaga. Kamusta kayong lahat guys? Ako ito galing ng bakasyon. Bakasyon ako ng 5 days. Pero bali naging 9 days lahat kasi nga kasali yung Saturday Sunday nung the week before na aking bakasyon. And then yung after ng bakasyon ko, another Saturday Sunday. So naging lahat yung bakasyon ko 9 days. Ayan. So hindi natuloy yung plano ko na pumunta ng US kasi nga magulo yung US at saka Canada ngayon, yung mga agreements nila hindi pa nasa-sort out yung kanilang mga gusto, lalong-lalo na yung US. So dito lang tayo naggalagala sa Ontario. And at least para makatipid na rin ng konti kasi mahal din pag pumunta ka ng US, kailangan mo talaga ng medyo malaking budget din pag pumunta ka doon. Kasi nga talo yung Canadian dollar compared sa US dollar. Mas mataas yung US dollar. So talo ka sa conversion. Yan. So ang ganda ng panahon, no? Para sa East, pero sobrang liwanag. Medyo pa ako. Nire-ready ko pa yung aking mind. Yung katawan ko okay lang, mag-go with the flow lang yan. Pero yung mind kasi syempre 9 days tayong hindi nag-work. And then kasama ko lang yung anak ko. Ayan, gigising ng late. Tapos makipaglaro sa anak ko. Ayan, tapos pag natutulog siya, ako matutulog. Either matutulog din or may gagawing ibang bagay. Tapos gala dito, gala doon. So ewan ko, we'll see. It would take 1 or 2 days bago malagay sa yung mind ko sa work mode. Inom tayo ng tea guys. Nagbaon ako ng tea, jasmine tea. Jasmine dito ko nilagyan ko ng honey kasi nga napapansin ko pag nasobrahan ako sa kape, parang nahihilo ako minsan, nasobrahan na ako sa caffeine, kaya tinry kong mag-switch ng tea. So okay naman, nilagyan ko ng honey, at least mas healthy siya compared sa kape. Tsaka napapansin ko na tumataas na rin yung sugar ko kasi panay ako double. Alam niyo sa Tim Hortons dito sa Canada, kapag bumili ka ng kape,
may double kung tawagin. Double yung cream, double din yung sugar. So matamis siya. Tapos parang naging habit na every time nalalabas, ayan, or bago pumasok sa work, bibili ng Tim Hortons na double. So pag naipon, medyo malaki din yung tawag nito. Kasi save mo kapag gumawa ka na lang ng sarili mo, lalo na pag tea. Kasi yung binigay sa akin nung kasamahan kong Cambodian, binigyan na ako ng medyo mataas na na ganyan kataas na lagayan ng tea, punong-puno ng tea. So yun yung baon ko ngayon. So makakatipid tayo ng konti nun, guys. At pag ganito lang yung vlog muna natin, ayan, dadagdigan ko na lang mamayang hapon kapag lumabas ako ng work. Kwentuhan lang tayo, guys, para meron ako pa-upload sa aking YouTube channel. Ayan, sarap na umaga. Ito yung mga parang nasa Pilipinas ka talaga. Kasi normally dito pag kakatapos lang ng winter or during ng winter, mahaba talaga yung mahaba yung short lang yung days, mahaba yung nights. So minsan 7:30 gano'n, saka pa lang parang lalabas yung si Haring Araw. Pero ngayon alas 6 pa lang maliwanag na, okay na siya, maliwanag na. So nakakapanibago, guys. Pero mas mahaba pa rin yung winter dito compared sa summer. Kasi kahit ngayon, napansin nyo, naka-jacket pa rin ako. Eh kapag kasagsagan na ng summer dito sa umaga, hindi mo na kailangan halos mag-jacket kasi nga warm yung paligid. Ako pa lang pala mag-isa. Wala pa yung mga kasama ko. Hindi ko alam kung anong oras sila papasok kasi nga galing ako ng bakasyon. So sasabayan ko na lang sila pagpasok nila mamaya. Wala naman masyadong gagawin ngayon. Kasi nga wala pa kaming mga ibon kung tawagin yun, guys, yung mga turkey namin. Wala pa kaming ibon kasi nilinisan yung barn namin para malinis ulit. Tapos yung mga ibon kasi meron lang certain na weeks yung mga yan para for production purposes ba. Pagkatapos nung weeks na ilang weeks na sinet ng company, let's say 32 weeks or 30 weeks in total, i-dispatch namin yan, dadalhin sa kill plant para doon naman pakinabangan. Nagsaboy na sila ng parang disinfection sa yard. Pero hindi ko pwedeng pakita, guys, yung farm. May binahagip ng camera dati sa mga previous videos ko, pero isa sa medyo iniingatan ko is yung mahagip yung farm kasi nga nag-iingat lang tayo. Ayan, hindi tayo pwedeng mag-video sa loob ng farm ganyan kasi nga mahirap na. Unang-una dyan yung government, ayan, ayaw nila nung na-expose yung mga ganitong klase, lalo yung livestock. Medyo maselan yung livestock Mamaya mag-spray tayo ng damo kasi medyo makapalat yung damo sa may yung mga excess na damo dito sa may parking lot area ko. Medyo kumakapal siya ng konti. So nauna tayo dito ngayon. Hintayin na natin yung mga kasama natin. Ayan. So dito ang trabaho ko, nagme-manage ako ng farm dito nagme-manage ako ng farm dito sa Ontario, Canada. Ayan. So malaki-laki din to, mina-manage ko na farm kasi nga 5 barns to, malaki. Tapos ang capacity ng buong farm kayang mag-alaga siguro ng mga nasa 17,000 na turkey. So marami yan, guys. Marami yung 17,000 na turkey na yan. Yung timbang ng turkey is nagre-range between sa 12 kilograms. Patin ko muna yung engine ko pala.
nagre-range sa 12 kg hanggang almost 15 kg. Ayan. Yan yung tawag nito, average na timbang ng turkey. So minimanage ko tong farm na to. May nauna akong farm na minanage dati. Pagdating ko ng 2017 dito, nagmanage ako ng farm na to. Hindi pala, naging ano lang talaga ako, regular worker dito, yung kumbaga taga inseminate nung mga ibon. And then after 2 years, ayun nga, or 2.5 years na promote tayo dahan-dahan hanggang sa naging manager tayo dito sa sa farm na to, sa company na to. So basically itong company na to, ito pa rin yung company kung saan ako unang nag-work pagdating ko dito sa Canada as a temporary worker. And then I work my way up hanggang sa naging citizen na tayo ngayon, and nagmamanage tayo ng farm. So I've been managing this farm, I think 3 years na ako dito. And then yung previous ko naman na farm na minanage, parang nagstay ako doon for more than 1 year. So almost 5 years na tayong nagmamanage ng farm. So sa awa ng Diyos, okay naman lahat, guys. Maganda naman yung pasahod ng company. May mga perks din na kasama. So, not bad. Not bad. Ang kagandahan lang dito sa trabahong to kasi nga, normally kapag mga nasa factory ka dito sa Canada, especially yung automotive, sila yung unang tinatamaan, guys. Pag merong mga layoff na nangyayari, sila yung unang tinatamaan. Whereas dito naman sa poultry industry, hindi kami masyadong naapektuhan kasi nga considered kami as a food industry. Ayan, isa kami sa mga nagsusupply ng sa food chain natin. So hindi tayo masyadong naapektuhan, and hopefully hindi tayo masyadong maapektuhan nitong tariff at kung ano man tong mga nangyayari between Canada and US. Pero medyo ramdam na natin, no, in other areas yung tariff. Yan, ramdam na natin yung pressure na binibigay ng US. Pero ganoon pa man, life goes on. We have to face the reality na kahit ano pa mang mga challenges at saka obstacle yung itapon sa atin, we have to survive kasi nga para sa pamilya, 'di ba? Hindi naman na hihinto tayo kasi nga maraming mga challenges. So ganun talaga yun ang buhay, guys. Kahit nga ako ngayon na Canadian citizen na, I've been Canadian citizen for 2 years now, pero almost 2 years actually. Pero marami pa rin mga obstacle and challenges na kinakaharap. Ayan. So, sa susunod ko na itatakil yung about sa pag-work ko dito sa poultry as a manager. Itatakil natin sa susunod yan kasi medyo lutang pa ako ngayon. Kakagaling ko ng bakasyon. At gusto ko lang simulan tong pagbo-vlog ulit kasi nga na parang gusto ko siyang gawing hindi ko kaya yung daily vlog, pero gusto ko siyang gawin na parang maging part na siya ng lifestyle ko na magvo-vlog ulit kasi nga nag-school ako, nag-aral ako ng personal support worker. Apparently medyo hindi siya tawag nito magma-match sa schedule ko sa ngayon. So, naka-pause muna yun. Pero, tapos na tayo sa pag-aaral. At, napag-isip-isip ko, sabi ko, bakit di ko gamitin yung extra time ko while nagbabantay sa aking anak, and then mag-post ng mga videos sa YouTube at saka sa Facebook para meron tayong extrang pinagkakaabalahan. At, you never know, merong darating yung time na baka ma-monetize din tayo. So, yan, kung gusto niya pala akong i-follow sa aking Facebook channel, ang pangalan ko doon ay yung Facebook page ko pala doon is ako si Blitz. Ako si Brazen. Ilalagay ko diyan sa screen. Ayan, para ma-follow niyo ako. Tsaka paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Ayan, malaking tulong 'yan, guys. Kahit na tawag nito, ilan yung subscriber ko sa ngayon, pero tuloy lang tayo sa pag-upload. Ayan, sisipagan natin. Actually, matagal na yung account ko na yan since before then pa. Tagal na, siguro mga 2013 or 2012 yung account ko.
Pero hindi ko muna naisipan na mag-upload. Ngayon lang tayo nagsisipag na mag-upload ng mga videos. Ayan. Tsaka dati wala tayong gamit na pang-upload, 'di ba? Wala tayong tambay lang tayo sa internet cafe dati. Hindi natin isipan mag-upload, pero yan, sisipagan natin mag-upload, guys. Okay? So dito ko na tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa mga nanonood na mga ilan-ilan na subscriber natin. Mag-comment kayo, guys, para ma-appreciate ko kayo or ma-shoutout ko kayo. Ayan. God bless you guys, and I'll see you guys in the next vlog. Peace.